happy to be here with you. Opo, thank you very much po sa pagkakataon. Unang-una po, ang dami-dami nag-uudyok sa inyo, hindi lang taga Mindanao. Actually, si Robin Padilla po, isa sa mga sikat na personalities na kulang na lang maglunghod sa inyo para po kayo tumakbo. Tapatin nyo nga po kami, Mayor. Nabuo na po ba ang pasya nyo? Tatakbo po ba kayo sa 2016 elections? Hindi pa nga ang iniisip ko kung paano, how not to run for the presidency. Ganun po. That is the, yes, that is the, what's floating in my mind. Actually, hindi ko naman talaga ito hiningi. Tataka nga ako, suddenly ganito na, nandito na ako, probinsyano lang ako. And after a repeated jokes with really bad at first, naging, I don't know, it has metamorphosis ang nangyari from the federal dialogues I had with the several yung mga local governments natin. Maraming sumakay doon at tinutulak ako ng tatakbo ng presidente. Sabi ko, ang talagang totoo, tatapat na ako sa bayan. Ang una talaga ayaw yung pamilya ko. Even the mayor, politiko yan, si Inday Sara, she's really objecting to, naawa raw siya sa akin. At bakit naman, aywan ko, including all of my children and yung mga kababata ko ng mga kaibigan, yun sila ang nagsabi na huwag na lang, mahinga ka na, matanda ka na. And to think really of the problems confronting the country, Mindanao plus itong West China Sea, then you have a problem sa drugs. Malawak to wherever I go to any city, I'd always ask the mayor, what's your problem? Drugs. Drugs talaga. And criminality. Yan lang would discourage any person dumaan na ako 22 years mayor, dumaan ng ganon. I could just imagine ano ang gagawin ko. Kaya ang tinatanong ko na lang sa sarili ko, ano ang gagawin ko dyan? What will I do there? Pero ngayon po, as we speak, open na ho ba kayo sa idea ng pagtakbo? Dahil sabi nyo nga po, metamorphosis na po ito. Well, I mean, the concerted effort for me to run. But actually dito sa akin, kaya I'm guarded kasi ang ano ko, because I do not want my friends and supporters maybe na minsan nagtatampo, kayong iba gumastos na. Sabi ko sa kanila, I told you before I am not running. At marami na ako kasi nito at meron na rin nagpatawag sa akin yung the traditional supporters, yung the big spenders. Silang lahat to, isasabi ko sa iyo, may tanong mo man sila, sabi ko, hindi ako tatakbo. About 5 of them. Yung mga tumatulong talaga ng and I had an audience with them on various occasions, different events. And I've told them frankly that pinaprangkahan ko sila na ayaw kong tumakbo. Hindi mo nagbabago yung isip nyo na? Kasi kahapon nakita po namin sa ABS-CBN online na you are now open for running po. Alam mo, you have to study my face when I'm responding to questions. Ang sinasabi ko lang ako kasi abre yung door ko sa mga girls lang. Hindi naman nila kinukuha, pinuputo lang nilang bukas ang pinto ko. Sa'yo ko para sa baba ko. You know, the usual anong lalaki, si Somos Esclar. Kaya nga nagagalit yung anak ko sa she doesn't want to hear that kind of statement. You know what, sabihin ko na to sa iyo, I am facing a rebellion in my own backyard, and that's my family and my closest friends, yung kababata ko talaga, and the money. I will tell you the persons who have asked me to go there to them. Kasi iba-ibang okasyon to. And they will tell you that I'm telling the truth. Sabi ko, hindi naman kasi ako tatakbo. What the pressure is, lumalala ng lumalala. Kasi with the happenings now, itong mga, the fortunes of those who are also running, who proclaim their candidacy quite in advance.
alam mo na, I do not want to belittle their qualifications, nor would I go into, ayaw ko muna ng ganun. Maybe you just consider me out of the loop, and then I can proceed with what I want to say before the nation. Okay. Porsyentuhan natin, Mayor, ha? Ilang percent na po ng damdamin nyo ang nagsasabing, sige nga, subukan nga natin to. So what, 40? 40. Okay. Kailan po natin naabutin yung 100%? Ano ang pinakamalaking rason para po kayo ay magpasya finally to run? When I look at the country, I see the problems. Now, having been mayor for the last 22 years and from Mindanao, kaya ko tinanggap yung federalism task by me, by Canoy, Senator Pimentel, Father, and Lito Osmeña. Yun, binuntahan nila ako noon at pinausap ako to carry the torch of federalism. Tinanggap ko yun, the mandate na mag-ikot promoting federalism because yung nabasa ko yung BBL draft noon sa Mindanao, ipinagkakalat doon. I knew in advance, nakita ko na yung problema. Nakita ko na yung problema. Sa Mindanao. Okay. Ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po namin naasahan yung final decision po ninyo? Well, siguro sa pag-file ng certificate of candidacy, pag wala ako dito sa Pilipinas, yun na yun. How not to run for president in this country. Okay. Mabilis lang po. Sa tingin niyo sino ang mas mabigat na kalaban? Si Grace po o si Binay? Kaibigan ko silang dalawa, so I'd rather keep my mouth shut. Okay. I want to meet them smiling. If I utter my candidate now for the presidency, baka masalubong ko na kasimangot. You know, we tried to, we tried our very best na maging ano tayo sa kapwa-tao. Until now. Sayang, tatanungin ko rin sana sa inyo kung sino mas mabigat, si Binay o si Mar Rojas. Puro ko nga kaibigan. I'd rather decide when I'm there. Opo. Mayor, kung sakasakali lang, meron po ba kayo naiisip na magaling na makatambal o maging vice president ninyo? Wala rin. Kasi I could not give you a hypothetical team up because hindi ko kasi pinag-aralan yan rin. Talagang hindi nyo pa pinaplano yung mga ganun. Okay. Marami pa po tayong tanong kay Mayor. Actually, may tanong po ang ating mga tagapanood. Babalik po kami dito sa Umagang Kay Ganda. Kapiling pa rin po natin, Mayor Rodrigo Duterte.